Naranasan mo na ba yung pakiramdam na bigla ka na lang niyang hindi pinapansin kahit alam mo naman na wala ka namang ginagawang masama? Yung pakiramdam na hindi ka niya tinext o tinawagan sa oras na dapat nag-uusap kayong dalawa. Nakakapagtaka, no? Tapos feeling mo may something kang nagawa pero hindi mo alam kung paano mo siya kakausapin dahil hindi ka nga niya kinakausap bigla at sinisin niya na lang lahat ng message mo. Papasabi ka na lang ng, "Hay naku, ano nga bang problema niya? Bakit hindi siya nagpaparamdam?" Kung isa ka sa nakaranas ng ganitong pakiramdam, para sa'yo ang video natin ngayon. Dahil ang topic natin ngayon ay ang 8 dahilan kung bakit nagagalit ang mga lalaki. What's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Andito na naman ang iyong lingkod, Gary Opimo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating video. So without further ado, simulan na natin ang topic natin ngayon. Let's go! 8 dahilan kung bakit nagagalit ang mga lalaki. Number 1, kapag natatapakan ang ego niya. Alam naman natin siguro na ang mga kalalakihan ay may mataas na ego kahit hindi nila sabihin yan sa'yo. May mga lalaki nga na mahalata mo na mataas yung ego nila at masasabi mo sa kanila na mahangin sila, mayabang sila, o pasikat. Pero natural lang kasi sa mga kalalakihan yan dahil halos lahat ng mga lalaki ay pinanganak para maging alpha o leader. Well, hindi ko naman sinasabi na walang babaeng alpha, pero nature na kasi ng lalaki na mag-lead ng flock. At dahil doon, kapag hindi mo sinasadyang matapakan mo ang ego niya, ay masasaktan siya. Lalo na kung lantaran mong binababa ang ego niya. Pero kung isa ka sa nakaranas na hindi mo sinasadyang matapakan nga yung ego niya, at dahil doon nagtampo siya, nagalit siya, o hindi na lang siya biglang nagparamdam, what you have to do is humingi ng paumanhin at aminin mo na nagkamali ka, na nasaktan mo yung ego niya nang hindi mo sinasadya. Dahil halos lahat naman ng kalalakihan ay madali lang magpatawad, lalo na kung alam mo kung saan mo sila nasaktan. Okay, proceed tayo sa ikalawa. Ikalawang rason kung bakit nagagalit ang mga kalalakihan ay dahil hindi mo na ibibigay yung gusto niya. Kung iisipin natin, parang ang bata naman niya mag-isip o ang immature niya naman mag-isip kung dahil lang sa hindi mo na ibigay yung gusto niya, magagalit na siya sa'yo. Actually, hindi naman lahat ng lalaki ay immature sa mga ganitong bagay. Pero for some guy na nakukuha niya ang lahat ng bagay na gusto niya, pwedeng ito ang dahilan kung bakit siya nang i-ignore. Kapag ganito ang dahilan, mas mainam na ipaliwanag mo sa kanya kung bakit hindi mo kayang ibigay o hindi mo gustong ibigay sa kanya yung mga bagay na gusto niya. Para naman magkaintindihan kayo at mas maintindihan niya ang sitwasyon mo. Okay, proceed tayo sa ikatlo. Ikatlong bagay kung bakit nagagalit ang mga lalaki ay dahil hindi niya nagagawa ang gusto niya. Isa pang bagay na ikinagagalit ng mga kalalakihan ay yung pakiramdam na hindi niya nagagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin. Yung tipong kakasimula pa lang niyang gawin yung bagay na gusto niyang gawin tapos bigla na lang mahihinto dahil sa kung anong rason. Kaya ang epekto niyan sa kanya, mababad trip yan, lalong-lalo na rin sa taong naging custom. Well guys, hindi ko naman sinasabi na hayaan mo siyang gawin lahat ng gusto niya. Pero bigyan mo naman siya ng oras para magkaroon siya ng time para sa sarili niya. Kung pareho naman kayo kailangan ng me time, pag-usapan nyo yung dalawa, malay mo, yung me time na hinahanap nyong dalawa ay maging babe time yung dalawa. Babe time na gusto nyong ginagawa, kaya lagi kayo magkaroon ng oras para makapag-usap ng maayos. Okay, proceed tayo sa ikapat. Ikapat na rason kung bakit nagagalit ang mga lalaki ay kapag lumiliit ang tingin niya sa sarili niya. Isa pang bagay na ikinakatampo ng isang lalaki ay kapag lumiliit ang tingin niya o nanliliit ang tingin niya sa sarili niya. Halimbawa, imbes na ipagmalaki mo yung partner mo sa mga kaibigan mo, imbes na sabihin mo na masipag siya at maaasahan, ang ikinikwento mo sa mga kaibigan mo ay yung mga bagay na hindi niya nagagawa sa'yo na nagagawa ng mga ibang lalaki sa mga partner nila. Kahit saan anggulo naman natin tignan guys, mali yun. At alam kong alam nyo yun. The thing is, kapag kasi galit tayo o busit tayo lalong-lalo na sa mga partner natin, nagagawa natin yung mga bagay nang hindi natin inaasahan. Kaya naman girls, kung nagagawa nyo itong mga bagay na to dahil sa buwisit o sa galit nyo sa mga partner nyo, hanggat maaari, bawasan nyo to o iwasan nyo tong gawin sa partner nyo. Dahil hindi lang manliliit yung tingin niya sa sarili niya, mawawalan pa siya ng confidence humarap sa mga taong malalapit sa iyo. Okay, proceed tayo sa ikalima. Ikalimang rason kung bakit nagagalit ang mga kalalakihan
ay kapag nagsiselos siya. Alam naman natin siguro na kapag ang lalaki ay nagsiselos ay nagiging OA ang reaksyon nila. Yung tipong kulang na lang ibulsa kanila para hindi ka mapansin o hindi ka makita ng iba. Actually guys, natural lang yun at hindi maiiwasan yun. Pero kung alam mo naman na may tao siyang ikinasaselos o may mga tao siyang ayaw niyang napapalapit ka o ayaw niya na pupunta sa sitwasyon na pwede siyang magselos ng tuluyan, mas mainam na hanggat maaari, iwasan mo na lang din yun. At alam ko guys, may mga pagkakataon nga naman na hindi talaga may iwasan na magsiselos yung partner natin. Pero hanggat maaari guys, make sure na hindi mo mapaparamdam sa kanya na napupunta yung atensyon mo sa iba. Dahil alam naman natin siguro yung pakiramdam ng sakit na dulot ng pagsiselos. Kaya naman kung alam mo na seloso yung partner mo, alam mo na madali siya magselos, o alam mo naman na may mga tao siyang pinagseselosan pagdating sa mga circle of friends mo, mas mainam na isip tayo ng paraan para hindi natin maipadama sa partner natin na may dapat siyang pagselosan. Okay, proceed tayo sa ika-anim. Ika-anim na dahilan ay kapag naguguluhan siya. Isa pang simpleng bagay na ikinagagalit ng mga kalalakihan ay kapag meron siyang bagay na hindi maintindihan o sitwasyon na hindi niya magets tapos walang gustong magpaliwanag sa kanya ng tungkol doon. Ikaw ba? Kung ikaw ay nasa sitwasyon na may gusto kang malamang bagay o gusto kang maintindihan na bagay tapos walang gustong magpaliwanag sa'yo o walang gustong magpaintindi sa'yo ng mga bagay na gusto mong malaman, ano bang mararamdaman mo? Di ba mabibwisit ka? Di ba mababad trip ka? Lalo na sa mga kalalakihan na alam naman natin na may mataas na ego. Mahirap mapunta sa sitwasyon na hindi niya maintindihan tapos hindi mo kayang ipaliwanag sa kanya yung mga bagay-bagay. Kaya naman girls, if all of the sudden bigla mong naramdaman na ini-ignore ka niya o nagagalit siya o nagtatampo siya sa'yo nang hindi mo alam kung anong dahilan, napakahalaga ng pag-uusap ng masinsinan para maging malinaw o magkaroon kayo ng clarity sa mga bagay-bagay. Okay, proceed tayo sa ikapito. Last but not the least, ikapitong dahilan kung bakit nagagalit ang mga kalalakihan ay kapag nahuhuli mo sila sa akto. Isa pang usual na dahilan kung bakit nagagalit ang isang lalaki ay kapag nagugulat siya, lalong-lalo na kapag na-caught in act mo siya. O, di ba? Siya na yung nahuli, siya pa yung galit. For sure, maraming makaka-relate dito. Pero ganun kasi ang lalaki. Lalong-lalo na kung huling-huli na at gulat na gulat siya dun sa mga bagay na ginagawa niya. Ang unang papasok sa isipan niyan as a defense mechanism ay i-overwhelm ka ng galit niya. I-overwhelm ka ng mataas na boses niyan. That way, mararamdaman niya na he has a power over you. Lalong-lalo na kung alam niya sa sarili niya na may tinatago talaga siya o may pagkakamali talaga siya sa'yo. Tapos nagulat na lang siya na alam mo na. O nagulat na lang siya dahil nahuli mo na siya sa akto. Ang survival strategy na gagawin niyan is i-overwhelm ka by acting like he was the one who should be angry. Actually, malalim na usapin ito pero alam ko naman na nag-gets nyo na yung point ko. Kaya naman ito ang pinaka-epektibong paraan para mahuli ang kalokohan ng isang lalaki. Now, alam mo na ang trade secret ng mga kalalakihan kung bakit sila nagtatampo, nagagalit, o even nang i-ignore. Kayo na lang ang magdesisyon sa sarili nyo kung gusto nyo siyang amuhin kapag ginagawa niya tong mga bagay na to para mas maging maayos kayo o hayaan mo na lang siya na kumalma mag-isa na usually nagli-lead sa deeper pain. Ano pa man ang magiging desisyon mo, palagi mo pa rin pipiliin kung saan ka mas magiging masaya. Dahil ang pagdidesisyon ng dahil sa galit ay usually nagli-lead sa hindi magandang resulta. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout sa unang nag-comment sa last video natin na si Mix Tapu. Shoutout din kay Tubaing Janet na watching from Kuwait. Kay Miss Estrella Balboa na watching from Riyadh. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Miss Ana Valdez na watching from Doha, Qatar. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din kay Miss Jonila Kaiklian na watching from Cyprus. Stay safe po dyan. Shoutout din kay Miss Lubinia Espanyola na watching from Taib, KSA. Stay safe po dyan, ma'am. Shoutout din sa avid viewer natin na si Claire Magbanwa na watching from General Trias, Cavite. Shoutout din kay Miss Grace Basilisco. Shoutout din kay Miss Shanene Pearl Pariñas. Kay Miss Rona Mercado. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din kay Miss Kailina Tamsi na watching from Jeddah. Stay safe po dyan, ma'am. At kay Miss Jelin Pagara. Shoutout po sa inyo.
Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusubaybay at sumusuporta sa mga video na ina-upload ko, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta nyo. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pakishare na rin po sa mga lovers nyo na nakakailangan ng ganitong tips, ideas and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Nakatulong din po ako sa kanila. At ikaw, kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana magkita-kita pa tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayo dyan palagi. God bless. Peace. Whenever your heart is broken.